Naghintay si Ming ng may kaunting pagkainip habang ang mga sandali ay tila bumagal sa kanyang paligid kaya nagpasya na lamang siyang magsagawa ng maikling pagsasanay upang hindi tuluyang masayang ang oras at sa kinaumagahan ay maaga siyang naghanda sa kanyang silid habang nananatiling alerto dahil alam niyang siya ang may kailangan kaya dapat siyang maging maagap sa lahat ng pagkakataon. Ngunit lumipas ang buong umaga hanggang tanghali ay wala pa ring dumating mula sa Xuanji family at Taiwu family at sa halip na sila ay si Dai Xiangzong ang nagmamadaling dumating na may bahid ng paghingi ng paumanhin sa kanyang mukha. Sinabi ni Dai Xiangzong na labis ang ginawang kawalang galang ng Xuanji family at Taiwu family dahil nangako silang pupunta ngunit hindi naman sila sumipot at hindi naman nagalit si Ming kundi mahinahon niyang tinanong si Dai Xiangzong kung paano nito ipinakilala siya sa dalawang pamilya. Sumagot si Dai Xiangzong na labis niyang pinuri si Ming bilang isang bayani ng sangkatauhan na nakapasok sa Creation Grounds at nakakuha ng Creation Artifact at ipinaalam din niya sa mga ito na pumunta si Ming upang humingi ng tulong sa kanila. Napabuntong hininga si Ming at sinabi na natural lamang na magmataas ang mga ito kapag na lamang may nangangailangan ng tulong sa kanila at malamang ay pabibiguin muna siya ng mga ito ng ilang araw bago tuluyang kumilos. Nagalit si Dai Xiangzong at sinabing sobra na ang ginagawa ng Xuanji family at Taiwu family at aalis siya upang kausapin ang mga ito ng personal, ngunit pinigilan siya ni Ming at sinabing huwag nang magalit pa dahil wala rin namang patutunguhan ang init ng ulo. Nahiya si Dai Xiangzong at sinabing kasalanan niya kung bakit naging ganito ang sitwasyon at upang mailipat ang usapan ay tinanong ni Ming si Dai Xiangzong kung paano naipapasa ng Taiwu family at Xuanji family ang kanilang civilization seed mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ipinaliwanag ni Dai Xiangzong na ang civilization seed ay maliliit na bahagi ng alaala na hindi nakalagay sa isang tao lamang kundi kumakalat sa kamalayan ng mga miyembro ng pamilya at ang civilization seed na ito ay naipapamana mula sa ama patungo sa anak at mula sa anak patungo sa apo kaya hindi ito nawawala kahit lumipas pa ang maraming henerasyon. Tinanong ni Ming kung nagamit ba ng Xuanji family at Taiwu family ang civilization seed upang makagawa ng malalakas na sandata o warship at napangiwi si Dai Xiangzong at sinabing hindi dahil ang dalawang pamilyang yun ay nakaupo lamang sa kanilang kayamanan ngunit ang mga miyembro nito ay paurong ng paurong. Nag-aaway-away sila para sa kapangyarihan at hindi nagkakaisa at dahil doon ay wala silang nakamit na anumang tagumpay kaya matagal nang humina ang dalawang pamilya at tanging ang pangalang Taiwu at Xuanji na lamang ang may halaga. Tinanong ni Ming kung mayayaman ba ang mga miyembro ng dalawang pamilya at sumagot si Dai Xiangzong na hindi naman sila masasabing napakayaman dahil karamihan sa kanila ay nasa pangkaraniwan hanggang mataas na antas ng pamumuhay at wala rin silang mga makapangyarihang master sapagkat ang pinakamalakas sa kanila ay nasa longevity stage 2 o 3 lamang at sila pa ang mga nakaupong pinuno. Nang marinig yun ni Ming ay tumango siya at sinabing kung ganoon ay hindi na nila kailangang makipagkita sa mga ito ng harapan at hiningi niya kay Dai Xiangzong na magpalabas ng isang anunsyo na ang sinumang miyembro ng Xuanji family at Taiwu family na mayroong civilization seed ay maaaring pumunta sa kanya upang ibenta ito. Ang presyo ay depende sa halaga ng nilalaman nito kung saan ang pinakamababa ay 1 bilyong longevity coins at walang itaas na limitasyon at natuwa si Dai Xiangzong sa ideya at sinabing napakatalino nito dahil ang mga miyembro ng dalawang pamilya ay sakim kaya hindi sila mapipigilan ng kanilang mga pinuno. Ang 1 bilyong longevity coins ay sapat na upang yumaman sila agad at agad na umalis si Dai Xiangzong upang gawin ang ipinag-uutos ni Ming. Dahil malakas ang epekto ng anunsyo ay wala pang kalahating oras ay kumalat na ito sa buong dalawang pamilya at nagkagulo ang mga miyembro at nag-usap-usap sila tungkol dito. Ngunit lumipas ang buong araw ay wala pa ring pumunta upang magbenta at hindi nag-alala si Ming dahil alam niyang kapag may isang nauna na ay susunod na ang lahat, sapagkat ang unang tao lamang ay nag-aalangan pa ngunit tiyak na hindi ito magtatagal. Kinagabihan ay may dumating na isang lalaking nasa katamtamang edad na sira-sira ang damit at halata sa itsura nito na hindi maganda ang pamumuhay habang mahina rin ang kanyang cultivation na kung ihahambing sa Tianyuan continent ay nasa maagang yugto pa lamang ng martial warrior. Nakatayo siya sa may pintuan na tila nag-aalangan at nakita na siya ni Ming at sinabi nito na pumasok siya. Kaya nagpa siya ang lalaki na pumasok at diretsahang tinanong kung totoo bang bibigyan siya ng 1 bilyong longevity coins. Ngumiti si Ming at sinabing oo kung mayroon itong civilization seed at sumagot ang lalaki na mayroon siya at kahit mahirap siya ay hindi siya nagsisinungaling. Binigyan siya ni Ming ng isang storage bag na may lamang 1 bilyong longevity coins at sinabing papayagan siya nitong kunin ang civilization seed mula sa kanyang isipan at nang makita ng lalaki ang laman ng bag ay nanlaki ang kanyang mga mata at agad na pumayag.
Ginamit ni Ming ang isang maliit na divine ability na tinatawag na thread extraction upang kunin ang mga alaalang may kaugnayan sa Civilization Seed at hindi nagtagal ay nakita niya ang isang maliit na punto ng liwanag na kumikislap na agad niyang kinuha at inilagay sa kanyang mental world. Pagpasok doon ay sumabog ang liwanag at naging isang kumpletong alaala tungkol sa pagproseso ng ilang mahahalagang materyales at nasiyahan si Ming at binigyan pa niya ang lalaki ng karagdagang 5 bilyong longevity coins. Muntik nang himatayin sa tuwa ang lalaki at lumuhad ito upang magpasalamat ng paulit-ulit at hindi na nag-aksaya ng panahon si Ming at pinaalis na ito. Wala pang 7 minuto pagkatapos umalis ng lalaki ay biglang pumasok ang isang grupo ng mga tao na may iba't ibang edad at mahigit 50 katao sila na nagkakagulo at nagsasabing mayroon din silang mga alaala at civilization seed na nais ibenta. Ngumiti si Ming at sinabing huwag silang mag-alala dahil may pagkakataon ang lahat at pumili sila ng maayos at isa-isang lumapit kay Ming. Mabilis naman ang pagkuha ng mga alaala at ang presyo ay batay sa halaga ng bawat alaala kung saan ang iba ay nakatanggap ng 1 bilyong longevity coins at ang iba naman ay nakatanggap ng mahigit 10 bilyon. Mula gabi hanggang umaga at hanggang tanghali ng sumunod na araw ay hindi nawala ng tao sa pintuan ng restaurant na tinutuluyan ni Ming at sa labas ay may mahabang pila pa ng mga naghihintay. Sa loob ng mahigit kalahating araw ay napakaraming mahahalagang alaala ang nakuha ni Ming at ang mga alaalang ito ay walang gaanong halaga sa ordinaryong tao dahil wala silang kakayahang unawain at gamitin ang mga ito. Ngunit kay Ming na mayaman at matalino ay napakahalaga ng mga ito. Ang mga civilization seed na ito ay mula sa mga super civilization kaya hindi masukat ang kanilang tunay na halaga at ang ginagastos niya ngayon ay maliit lamang kumpara sa makukuha niya. Habang abala si Ming sa pagbili ng mga civilization seed ay may dalawang lalaking galit na pumasok at itinulak ang mga nakapila at sinabi nila na napakalakas ng loob ni Ming na nakawin ang mahalagang pamana ng Xuanji family at Taiwu family. Kalmado si Ming dahil alam niyang darating talaga ang mga pinuno ng dalawang pamilya at ngumiti siya at sinabing hindi pagnanakaw ang ginagawa niya kundi pagbili at tinanong niya kung sino sila. Sinabi ng isang payat na lalaki na siya ang pinuno ng Xuanji family at ang isa naman ay nagsabing siya ang pinuno ng Taiwu family, kaya nagbigay galang si Ming at sinabing sinubukan niya silang bisitahin noon ngunit abala sila kaya hindi natuloy at masaya siyang nakilala sila ngayon. Ang dalawang pinuno ay nagmamalaki at malamig na tumawa at sinabi nilang dahil hindi sila nakipagkita noon ay gumamit si Ming ng ganitong uri ng masamang paraan upang kunin ang kanilang mga civilization seed. Sinabi ni Ming na maaari rin niyang bilhin ang mga civilization seed ng dalawang pinuno at tumawa sila at sinabing ang ilang bilyong longevity coins ay nais bilhin ang pinakamahalagang alaala ng kanilang pamilya. Nagtaka si Ming at sinabing hindi lamang ilang bilyong longevity coins ang kaya niyang ibigay at itinaas niya ang isang daliri, kaya nagkatinginan ang dalawang pinuno at tinanong kung 100 bilyong longevity coins ba ang ibig sabihin nito. Umiling si Ming at sinabing hindi ito 100 bilyon kundi 100 milyong eternal coins at ang 100 milyong eternal coins ay katumbas ng 8.1 trilyong longevity coins, kaya halos mapatalo ng dalawang pinuno sa gulat at hindi sila makapaniwala. Tinanong nila kung totoo yun at tumango si Ming at sinabing yun lamang ang pinakamababa at kung mahalaga ang kanilang civilization seed ay may karagdagan pa. Kaya agad nang umiti ang dalawang pinuno at sinabing napakatalino ni Ming dahil ang civilization seed na nasa kanila ay nasasayang lamang at mas mabuti pang ibenta na lamang ito. Nasiyahan si Ming at agad niyang kinuha ang alaala ng pinuno ng Taiwu family at isang maliwanag na asul na liwanag ang kanyang nakita at kinuha at nang pumasok ito sa kanyang isipan ay isang napakalaking dami ng alaala ang bumuhos kaya natuwa siya at binigyan ang pinuno ng 500 milyong eternal coins. Ang isa namang pinuno ay sabik na nagtanong kung kailan siya kukunin ang kanyang alaala at nang siya naman ay kinuhaan ni Ming ay isang lilang gintong liwanag ang natagpuan na mas malaki kaysa sa nauna at nang makuha ito ay mas maraming alaala pa ang pumasok kaysa sa nauna kaya napatawa si Ming at binigyan ito ng 800 milyong eternal coins. Dahil ang mga pinuno mismo ang nagbenta ay lalong nawalan ng pag-aalinlangan ang mga miyembro ng dalawang pamilya at sunod-sunod silang pumunta upang ibenta ang kanilang mga civilization seed. Pagkaraan ng kalahating buwan ay nagamit na ni Ming ang kanyang ikalimang antas ng chaos calculation method upang buuin muli ang dalawang malalaking sibilisasyon, ang Taiwu Civilization at Xuanji Civilization at pinagsama niya ito sa dalawang aklat ng sibilisasyon na kanyang nabuo kaya nakakuha siya ng halos kumpletong pamana ng dalawang sibilisasyon. Ang mga mahahalagang bahagi na kailangan niya ay nakuha na niya at kahit may mga nawawala ay hindi naman ito kritikal.
Ilang araw bago yun ay nakatanggap ng balita si Dai Xiangzong na ang Chanji clan ay talagang nagmula sa Shock clan at ang Shock clan ay mula sa Shock civilization na nawasak libu-libong taon na ang nakalilipas habang ang Chanji clan ang natirang umunlad. Mas malaki at mas malakas ang Chanji clan kaysa sa Taiwu family at Xuanji family at matalino ang pinuno nito kaya nang malaman nito ang paraan ni Ming sa pagbili ng mga civilization seed ay siya mismo ang nakipagkita kay Ming sa parehong restaurant. Ang pinuno ng Chanji clan ay isang longevity stage 8 na malakas na tao na nasa katamtamang edad at ang pangalan niya ay Li Yuan at diretsahan nitong sinabi na alam na niya ang layunin ni Ming ngunit ang civilization seed ng kanilang pamilya ay kanilang kayamanan kaya hindi nila ito basta-bastang ibebenta. Alam ni Ming na gusto lamang nitong taasan ang presyo at ngumiti siya at sinabing magbigay ito ng presyo at kung makatwiran ay magpapatuloy sila sa usapan at kung hindi ay aalis siya agad. May inihanda ng halaga si Li Yuan at sinabi niya na ang Shock civilization ay mas mataas kaysa sa Taiwu at Xuanji civilization dahil isa ito sa pinakamalakas na super civilization ng sangkatauhan at kumpleto rin ang kanilang civilization seed. Tinanong ni Ming kung magkano ang gusto nito at itinaas ni Li Yuan ang 5 daliri, kaya nag-isip si Ming at tinanong kung 500 milyong eternal coins ba yun. Malamig na tumawa si Li Yuan at sinabing ang 500 milyon ay maliit lamang dahil ang gusto niya ay 50 bilyong eternal coins at ang 50 bilyon ay napakalaking halaga dahil bago makipagtulungan kay Ming ay ang Gan family ng War Civilization ay kumikita lamang ng mahigit 100 bilyon bawat taon at karamihan pa nito ay napupunta sa kanilang mga barko kaya ang 50 bilyon ay halos katumbas ng ilang taong kita ng Gan family. Kumunat ang noo ni Ming at tinanong kung maaari bang babaan ang presyo. Ngunit mariing umiling si Li Yuan at sinabing hindi siya magbabago ng presyo, kaya agad na inilapag ni Ming ang isang storage ring sa mesa at sinabing may lamang itong 50 bilyong eternal coins. Natigilan si Li Yuan sa gulat at sa kanyang inaasahan ay magkakaroon pa sila ng mahaba at matinding negosasyon na aabuti ng maraming araw bago magkasundo. Ngunit hindi niya inakalang si Ming ay magiging ganoon kabilis at ganoon kadiretso. Agad niyang sinuri ang laman ng storage ring at nakita niyang eksaktong 50 bilyong eternal coins ang naroon, walang kulang at walang labis at sa sandaling iyon ay nakaramdam siya ng pagsisisi. Naisip niya na marahil ay humingi sana siya ng mas malaking halaga tulad ng 100 bilyon o higit pa. Ngunit huli na ang lahat dahil natapos na ang usapan at hindi na niya mababawi pa ang kanyang sinabi. Pagkaraan ng 7 araw ay tuluyan ng umalis si Ming sa Forgotten Continent at bago siya umalis ay inanyayahan niya si Dai Xiangzong na bumisita sa Tianyuan Continent kapag may panahon nito. Magalang din niyang tinanggihan ang paanyaya ni Dai Xiangzong na manatili sa Forgotten Continent at sa kanyang isipan ay malinaw na ang Forgotten Continent na tinatawag na lugar ng maraming civilization seed ay tahanan lamang ng mga taong hindi na marunong umunlad at wala ng magandang hinaharap. Kaya naman hindi nakapagtataka na walang interes ang Divine Race sa lugar na yon, dahil hindi naman sasayangin ng isang tigre ang panahon nito sa mga uod na gumagapang sa lupa. Pagkatapos noon bumalik si Ming sa Tianyuan Continent at pinag-aralan ang Shock Civilization Seed. Hindi nagsinungaling si Li Yuan dahil ang civilization seed ng Shock Civilization ay talagang pinakakumpleto sa lahat ng kanyang nakuha at ang pagtatayo ng isang super civilization ay nangangailangan ng napakalaking kondisyon at yaman na hindi kayang gawin ng Chanji clan sa kanilang kasalukuyang kalagayan ngunit kaya ito ni Ming. Pinagsama niya ang lahat ng nakuhang impormasyon mula sa mga civilization book na nabuo ng kanyang mga rune at unti-unti niyang inayos ang mga ito upang maging isang malinaw na sistema. Matapos makuha ang lahat ng kailangan ay ipinatawag ni Ming sa War City ang 3 pinuno ng War Civilization na sina Gan Taiyan, Feng Chiwo at Zhang Hao upang pormal na sabihin sa kanila ang kanyang tunay na plano. Hindi alam ng 3 pinuno kung bakit sila ipinatawag muli at inakala nilang tulad lamang ito ng nakaraang pag-uusap na puro mga pangarap at plano para sa hinaharap, ngunit pagdating nila roon ay agad nilang natuklasang mali sila dahil hindi na lamang pala pangarap ang mga sinabi ni Ming noon kundi simula na ng tunay na paggawa. Seryosong tiningnan ni Ming ang 3 pinuno at sinabing nakuha na niya ang malaking bahagi ng pamana ng Shock Civilization, Xuanji Civilization at Taiwu Civilization at ang bawat isa sa mga sibilisasyong ito ay may kanya-kanyang lakas at kahusayan kung saan ang Xuanji Civilization ay walang kapantay sa paggawa ng mga armas at mechanical device. Ang Taiwu Civilization naman ang pinakamahusay sa kasaysayan pagdating sa paggawa ng mga puppet at warship at ang Shock Civilization naman ang nanguna sa paggamit ng mga formation at rune.
Tuwang-tuwang tumayo ang tatlong pinuno at tinanong kung totoo nga ba ang sinabi ni Ming at tumango si Ming at sinabing totoo yon dahil kailangan nilang tatlong pamilya na magtulungan ng husto. Kukunin nila ang kanilang pinakamahuhusay na tao at lahat ng may kaugnayang yaman upang magtayo ng tatlong dibisyon na tatawaging Shock Sect, Taiwu Sect at Xuanji Sect, at ang tatlong dibisyong ito ay direktang pamamahalaan ni Ming at tutulungan ng tatlong pinuno, kaya agad na sumang-ayon ang tatlo nang walang pag-aalinlangan. Sinabi pa ni Ming na ang tatlong sibilisasyon ay napakalalim kaya hindi niya lubusang maunawaan ang lahat ng kanilang kaalaman at dahil doon ay kinuha niya mula sa mga ito ang mga detalyado at praktikal na bahagi na maaaring gamitin agad. Ang mga bahaging iyon ay ibibigay niya sa tatlong dibisyon upang pag-aralan at subukan at ang layunin ay makagawa agad ng mga bagay na kailangan nila. Nagtanong si Feng Chiwo kung ano ang unang mga bagay na kanilang gagawin at sumagot si Ming na ang Shock Sect ay gagawa ng isang kumpletong hanay ng mga formation para sa mga warship, ang Taiwu Sect naman ang gagawa ng supreme level na mga puppet at magdidisenyo ng katawan ng warship at ang Xuanji Sect naman ang gagawa ng eternal cannon at supreme chariot at magpoproseso ng ilang mga materyales. Pagkatapos ay nagtanong si Gan Taiyan kung may kaugnayan ba ito sa innate Great Daoron na binanggit ni Ming noon at sinabi ni Ming na ang mga formation ng Shock Sect, ang katawan ng warship ng Taiwu Sect at ang eternal cannon ng Xuanji Sect ay pawang inihanda para sa innate Great Daoron, ngunit hindi na siya nagpaliwanag pa. Nang marinig yun ng tatlo ay lalong nasabik at nangakong magtatagumpay sila sa kanilang gagawin. Sa sumunod na buwan ay unti-unting ibinahagi ni Ming ang mga kaalaman at teknolohiya sa War Civilization at ang tatlong malalaking pamilya naman ay mabilis na nagtayo ng tatlong dibisyon na tinawag na Shock Sect, Taiwu Sect at Xuanji Sect. Pagkatapos ay agad silang nag-organisa ng mga eksperto, nagtayo ng mga research institute at bumili ng maraming materyales, kaya mabilis na umusad ang lahat ng gawain. Siyempre ang lahat ng ito ay nangangailangan ng napakalaking pera. Ngunit mabuti na lamang at marami si Ming na low crystal at rune metal, kaya para suportahan ang tatlong dibisyon ay ibinigay niya ang low crystal na nagkakahalaga ng 3 quadrillion eternal coins at ang lahat ng 611 piraso ng rune metal. Bukod sa malaking suportang iyon ay humiling pa si Ming na gumawa ng longevity grade heavenly craft puppet at nais niyang magkaroon ng 100,000 longevity stage 9 na heavenly craft puppet, 10 milyong longevity stage 6 na heavenly craft puppet, 100 milyong longevity stage 3 na heavenly craft puppet at 1 bilyong longevity stage 1 na heavenly craft puppet. Ang kabuuang halaga ng mga ito ay 50 trilyong eternal coins at ang gastos sa paggawa ay malapit sa 20 trilyon at ang mga puppet na nasa longevity stage 9 ay napakamahal kumpara sa mga war puppet na may katulad na antas. Kaya dahil napakalaki ng order ni Ming ay kailangan pang palakihin ng War Civilization ang kanilang mga pasilidad upang makapaghatid sa takdang panahon. Habang abala ang tatlong dibisyon sa kanilang mga gawain ay hindi rin naman pabaya si Ming at pinag-aaralan niya kung paano makokontrol ang innate Great Daoron. Noong una ay wala siyang ideya at balak sanang humingi ng tulong kay Old Huang, ngunit nang makuha niya ang mga pamana ng tatlong super civilization ay nakahanap siya ng maraming kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa kasaysayan ay nakagawa na ang tatlong sibilisasyon ng mga warship na gumagamit ng innate Great Daoron at nagtagumpay sila at dahil sa karanasan ng mga nauna ay nagkaroon ng kumpiyansa si Ming. Ang nais niya ay gawing matatag na lalagyan ng Creation Divine Thunder at World Creation Lightning at ilagay ito sa formation ng warship. Ngunit napakahirap nito dahil hindi matatag ang Creation Divine Thunder at World Creation Lightning at halos imposibleng kontrolin ang mga ito ng lubusan. Kahit tiningnan niya ang mga kaalaman ng tatlong super civilization ay wala siyang makitang solusyon at ang paraan ng mga nauna ay iba sa kanya dahil hindi sila gumamit ng Creation Divine Thunder at World Creation Lightning kundi isang bagay na matagal nang nawala na tinatawag na beginningless fetal membrane. Naisip ni Ming na kung nais niyang kontrolin ang Creation Divine Thunder at World Creation Lightning ay kailangan munang lumitaw ang artifact na nasa loob ng Spirit Stone at dahil hindi pa niya kaya ay pansamantala muna niyang isinantabi ang bagay na yun at maghihintay siya ng tamang panahon. Nagsisimula pa lamang ang tatlong dibisyon kaya wala pa silang gaanong pag-unlad at kahit makontrol niya ang mga kidlat ay hindi pa rin ito agad magagamit. Ngunit hindi pa rin siya naging kampante at kailangan niyang palakihin ang paggawaan ng pills at marami pang gawain sa Tianyuan Continent, kaya bagaman nakakapagtrabaho na ang kanyang mga disciple ay hindi pa rin siya maaaring tumigil bilang pinuno.
Hindi na malaya ni Ming na kalahating taon na pala ang lumipas mula nang umalis siya sa Keotech Continent at naging maayos na ang lahat ng bagay kaya nagpa siya siyang subukan ng pagpasok sa Profound Gate upang marating ang Longevity Realm. Kalahating taon na rin mula nang inumin niya ang 1,000,000 kilo ng Life Essence Liquid at dahil doon ay tumaas ng husto ang kanyang buhay, karunungan at potensyal kaya malaking tulong ang mga ito sa kanyang pag-atake sa Profound Gate. Ang Profound Gate ay parang isang butas na kailangang malampasan at kapag nalampasan ito ay magiging maayos na ang lahat, ngunit ang kailangan upang malampasan ito ay lakas at karunungan. Sa karunungan ay nasa ika-5 antas na ng Chaos Calculation Method si Ming at ang kanyang Heavenly Heart Pearl ay umabot na sa ika-25 na antas at ang kanyang Martial Dao Formation ay umabot na rin sa Grade 1 Rank 9. Mula sa ika-25 na antas ng Heavenly Heart Pearl ay kaya na nitong hawakan ang nag-iisang Great Unity Heavenly Wheel at ang bawat malaking mundo ay may sariling Heavenly Wheel ngunit hindi sila makapagharian sa isa't isa, habang ang Great Unity Heavenly Wheel naman ay katumbas ng Heavenly Wheel ng orihinal na Ancestral Source Continent at kapag naunawaan ito ay kaya nitong kontrolin ang lahat ng Heavenly Wheel sa lahat ng mundo. Sa lakas naman ay nagamit ni Ming ang Life Essence Liquid at ang Howran Heavenly Heart ni Confucius upang pagsamahin ang kanyang lakas at makabuo ng eternal power at sa kanyang antas ay masasabing wala pang nakagawa ng ganitong lakas sa kasaysayan dahil ang lakas at karunungan na ito ay walang kalaban. Sa itaas ng Infinite Divine Sea ay lumabas ang banal na anyo ni Ming at ang kanyang Martial Dao Formation ay umugang at kinakalkula ang pinakamainam na anggulo at tiyempo, pagkatapos ay sumuntok ito. Sa likod niya ay umugang ang Infinite Divine Sea at tumaas ang mga alon at bumuo ang mga ito ng isang napakalaking higanteng gawa sa banal na liwanag na may taas na libu-libong milya at sumuntok din ang higanteng iyon sa Profound Gate. Sa paligid ng banal na anyo ni Ming ay kumislap ang hindi mabilang na rune na may taglay na malalim na kahulugan at isang malakas na pagsabog ang narinig na yumanig sa langit at lupa. Ang Profound Gate na tila hindi masisira ay agad na naging alikabok at naramdaman ni Ming ang kalayaan at sinabi sa kanyang sarili na sa wakas ay nabuksan na niya ang gate at naunawaan niyang ang kanyang kapalaran ay hindi kontrolado ng langit. Sa sandaling yun ay nagsanib ang kanyang diwa at enerhiya at naging isang malakas na agos na pumasok sa isang mahiwagang spacetime at dumating ang agos sa isang napakalaking harang na gawa sa 9 na malalaking bato na siyang humahadlang sa kanyang pagunlad. Ayon sa karanasan ng human ancestor ay may 81 passes ang Longevity Realm at ang bawat 9 na pass ay bumubuo ng isang malaking yugto kaya may 9 na malalaking yugto mula Longevity Stage 1 hanggang Longevity Stage 9. Ang agos ng kanyang diwa at enerhiya ay bumubunggo sa unang pass at ang pass na yun ay nasa ikalawang dimensyon ng kanyang katawan at espiritu kaya tanging siya lamang ang makararamdam at makapagsasanay doon at walang ibang makakahawak nito. Sa ikalawang dimensyon ay nakatago ang maraming lihim ng katawan at lakas maging ang mga lihim na pamamaraan at divine ability at ang lahat ng ito ay tinatawag na divine treasure. Ang dami ng divine treasure sa katawan ng isang tao ay nakasalalay sa kanyang mga ninuno at sa kanyang mga karanasan at ang iba't ibang pangangatawan at pamana ay nagbubunga ng iba't ibang divine treasure. Ang unang pass sa Longevity Realm ay tinatawag na Free and Unfettered Pass at kapag nalampasan nito ay lalaki ng husto ang kanyang buhay at magkakaroon siya ng mas malalim na pangunawa sa espasyo. Kaya magkakaroon siya ng kakayahang malayang maglakbay sa iba't ibang mundo. Nabasag ang 9 na malalaking bato ng sunod-sunod at nakita ni Ming ang isang maliwanag na dilaw na espasyo sa harapan niya kung saan sa loob nito ay may 6 na banal na simbolo na lumulutang, 3 ang malalaki at 3 ang maliliit. Ang 3 malalaking simbolo ay lumipad patungo sa kanya at naramdaman niyang gumaan ang kanyang pakiramdam at ang kanyang Martial Dao Formation ay nagkaroon ng 6 na bagong pagbabago na binubuo ng 3 divine abilities at 3 secret techniques. Ang 3 divine abilities ay ang Great Folding Technique, Great Cutting Technique at Great Compression Technique at lahat ng mga ito ay may kaugnayan sa espasyo kung saan ang Great Folding Technique ay kayang magtiklop ng espasyo, ang Great Cutting Technique ay kayang magputol ng espasyo at ang Great Compression Technique naman ay kayang magsiksik ng espasyo. Bawat isa sa mga ito ay may kanya-kanyang gamit sa pakikipaglaban at ang 3 secret techniques naman ay ang Position Swap, Near Yet Far at Shadow Follow na pawang may kaugnayan din sa espasyo. Ang Position Swap ay kayang biglang pagpalitin ang posisyon ng kalaban at ng sarili upang makamit ang sorpresa,
Ang near yet far ay kayang lumikha ng isang kurbadong espasyo sa pagitan ng kalaban at ng sarili kung saan kahit malapit ang kalaban ay hindi siya nito kayang abutin at ang shadow follow naman ay kayang sundan ang galaw ng kalaban sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanyang space trajectory upang hindi siya maalis sa likod nito na parang anino. Ang anim na kakayahang ito ay pawang may kinalaman sa espasyo kaya ang unang pass ay tinawag na free and unfettered pass. Ngunit hindi gaanong natuwa si Ming dahil hindi pa niya lubusang naayos ang kanyang pag-unawa sa ikalawang antas ng martial god. Kaya nang siya ay makapasok sa longevity realm ay agad siyang pumasok sa malalim na meditation. Ang kanyang grade 1 rank 9 na martial Dao formation ay mabilis na gumana at ang kanyang heavenly heart pearl ay tumaas paitaas upang damhin ang great unity heavenly will at subukang tawagin ito at dapat tandaan na ang Howran heavenly heart ni Confucius noong una ay nasa ika-28 antas lamang ng heavenly heart pearl habang ang heavenly heart pearl ni Ming ngayon ay nasa ika-25 na antas na kaya 3 antas na lamang ang pagitan nila. Siyempre ang 3 antas na iyon ay napakahirap lampasan at upang maabot ang ika-28 na antas ay kailangan munang marating ni Ming ang Longevity Stage 9 at maging Longevity Supreme. Sa katunayan ang ika-28 na antas ng Heavenly Heart Pearl ay nagawa lamang ni Confucius noong siya ay naging Longevity Supreme na. Hindi nagtagal ay naramdaman ni Ming ang banayad na pagdaloy ng Great Unity Heavenly Will na tila nasa lahat ng dako at ang kanyang Heavenly Heart Pearl ay sumipsip ng Great Unity Heavenly Will at dinala ang natatanging Great Dao na nakapaloob dito patungo sa kanyang Martial Dao Formation. Kaya sa tulong ng gabay ng natatanging Great Dao ay lalong naging malalim at kahanga-hanga ang kanyang ikalawang antas ng Martial God. Ang kakanyahan ng Longevity Realm ay nasa salitang mahabang buhay at ang susi sa mahabang buhay ay may dalawang bahagi kung saan ang una ay ang pagbubukas ng Divine Treasure sa ikalawang dimensyon ng sarili upang mapataas ang lakas at potensyal at ang ikalawa ay ang pagkakaroon ng sariling life imprint na itatatak sa ikalawang dimensyon. Ang mga Longevity Realm na makapangyarihan ay mahirap patayin dahil ang ikalawang dimensyon ng isang tao ay napakahirap pasukin ng iba at dahil hindi nila ito mapasok ay hindi rin nila mabubur ang life imprint doon kaya hindi nila lubusang mapapatay ang isang Longevity Realm na nilalang. Kahit wasakin ang kanyang katawan at matunaw ang kanyang espiritu ay maaari pa rin siyang magising sa tamang panahon at ang ikalawang dimensyon ay hahanap ng isang bagong katawan na makakatugon sa mga kondisyon ng life imprint at doon siya muling isisilang. Siyempre ang muling pagsilang na ito ay magsasama ng mga alaala at personalidad ng bagong katawan kaya hindi na ito lubos na matatawag na tunay na pagbabalik at bukod pa rito ang proseso ng paggising ng life imprint ay napakabagal dahil maaaring abutin ng ilang daang taon. Ilang libong taon, o kahit 10,000 taon bago ito mangyari. Sa ganitong pagkakataon kahit pamuling mabuhay ang isang nilalang ay ibang-iba na ang mundo at hindi na ito ang panahong dati niyang ginagalawan. Kaya itinuturing ng patay ang isang Longevity Realm na makapangyarihan kapag nawasak ang kanyang katawan at nabura ang kanyang espiritu. Ngunit habang mas mataas ang antas ng isang Longevity Realm na nilalang ay mas kahanga-hanga ang kanyang paraan ng muling pagsilang at mas maikli ang panahong kailangan para mangyari ito at halimbawa ang isang Longevity Stage 9 na nilalang ay maaaring muling bumangon sa loob lamang ng ilang dekada at maaari pang ang maging mas malakas kaysa dati. Nang malampasan ni Ming ang unang pass ay nakita niya ang Divine Treasure sa ikalawang dimensyon, ngunit hindi pa roon natatapos ang lahat dahil kailangan pa niyang lutisin ang usapin ng life imprint. Para sa kanya ay hindi ito naging mahirap dahil hindi niya kailangang gumugol ng ilang taon o dekada sa pag-aaral nito tulad ng ibang bagong pasok pa lamang sa Longevity Realm at noong unang panahon ay nagsanay siya ng Source Blood Divine Art at naabot na niya ang yugto ng Source Blood na naglalaman ng lahat ng kanyang alaala. Karanasan, pangunawa at iba pang katangian kaya kaya nitong buhayin muli ang kanyang katawan mula sa isang patak ng dugo. Sa sandaling yun ay pinagsabay ni Ming ang pag-unawa sa natatanging Great Dao upang mapahusay ang kanyang Martial Dao Formation at ang pagsasanay sa ikalimang antas ng Supreme Veneration Art na tinatawag na Life Imprint at ang ikalimang antas ng Supreme Veneration Art ay talagang nakatuon sa pagsasanay ng Life Imprint kaya napakalaking tulong nito sa ikalawang antas ng Martial God. Bagaman may tiwala siya sa kanyang sarili ay nais pa rin niyang kumuha ng aral mula sa Supreme Veneration Art. Ang Supreme Veneration Art ay may 9 na antas at ang ikalimang antas nito ay tinatawag na Life Imprint na nahahati sa 5 hakbang at mula sa kanyang mga nabasa ay may 5 uri ng Life Imprint na ang mga ito ay Bloodline Inheritance, Spirit Possession, Dimension Imprint, Life Replication at Indestructible Eternity.
Ang bloodline inheritance ay ang pinakamababang uri at nangyayari ito sa pamamagitan ng pagsasama ng lalaki at babae upang magkaroon ng anak at ang mga anak ay nagmamana ng ilang katangian ng kanilang mga magulang kabilang na ang bahagi ng kanilang life imprint. Kaya ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak ay itinuturing ding isang paraan ng life imprint, ngunit ito ang pinakamababa dahil hindi nito tinitiyak ang pagpapatuloy ng alaala at karanasan. Ang ikalawa ay ang spirit possession na may napakalaking panganib at maraming masamang epekto at noong una ay may isang tao mula sa Tungtian Divine Land na nagngangalang G. Tianpeng na nagsanay ng isang teknik upang agawin ang katawan ni Ming ngunit nabigo siya at namatay kaya si Ming pa ang nakinabang ng malaki at unti-unting lumakas hanggang sa marating niya ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Kahit pa nagtagumpay noon si G. Tianpeng sa kanyang balak ay kailangan pa rin niyang lamunin ang mga alaala ni Ming at bukod pa rito ang spirit possession ay may malaking masamang epekto dahil bawat ilang taon ay makakaranas ng pag-atake ng sariling katawan ang taong gumamit nito at lalong lalakas ang mga pag-ataking yun sa paglipas ng panahon. Dahil doon ang mga nagtagumpay sa spirit possession ay napipilitang gumamit ng pangalawang spirit possession upang mabawasan ang pinsala. Ngunit sa bawat paggamit nila nito ay humihina ang kanilang tunay na kamalayan at ang mga taong nakagawa ng tatlong sunod-sunod na spirit possession ay hindi na ang dating sarili nila kundi isang halo ng tatlong magkakaibang isip at alaala, kaya ang spirit possession ay itinuturing ding mababang uri ng paraan. Ang ikatlo at mas mataas sa spirit possession ay ang dimension imprint na ginagamit ng karamihan sa mga longevity realm na makapangyarihan at ito ay ang pagtatatak ng life imprint sa ikalawang dimensyon. Bagaman mas ligtas ito kaysa spirit possession ay hindi pa rin ito perpekto dahil napakabagal ng proseso ng muling pagsilang at may bahagi ng alaala ang nawawala at matapos pag-isipang mabuti ni Ming ang mga paraang ito ay napagpasyahan niyang hindi rin maaasahan ang dimension imprint kaya agad niya itong isinantabi. Ang ikaapat ay ang life replication na isang perpektong paraan ng pagkopya sa sarili at kabilang dito ang alaala, katawan, karanasan, talento at maging ang damdamin na magiging eksaktong kapareho ng orihinal. Siyempre napakahirap gawin ang life replication dahil nangangailangan ito ng maraming mamahaling materyales upang magtayo ng life palace at doon palakihin ang mga life replica, ngunit sa kabila ng kahirapan ay napakalaki ng pakinabang nito. Una ang mga life replica ay may parehong lakas tulad ng orihinal na katawan ni Ming at sa mga kritikal na sandali ay maaari silang lumabas at sumanib sa kanya upang biglang lumakas ang kanyang kabuuang lakas at higit sa lahat ang bilang ng life replica ay walang limitasyon kaya hanggat may sapat na pera at sapat na karunungan at determinasyon si Ming ay maaari siyang magpatuloy sa pagtatayo ng life palace at pagpapalaki ng mga life replica. Ang ikalima at pinakamataas na antas ay ang Indestructible Eternity at ang Life Replication at Dimension Imprint ay pawang mga paraan lamang ng paggawa ng backup ng sariling buhay kaya hindi pa rin ito tunay na immortalidad ng sariling katawan. Ngunit ang Indestructible Eternity ay ang tunay na kawalang kamatayan ng katawan at espiritu kung saan ang katawan ay hindi mamamatay at ang espiritu ay hindi maglalaho kailanman at syempre ang Indestructible Eternity ay nangangailangan ng napakataas na antas ng cultivation kaya sa ngayon ay tanging ang mga Eternal Realm na nilalang lamang ang maaaring sumubok nito. Ang mga Eternal Realm na makapangyarihan ay may walang hanggang buhay sa panahon ngunit kung ang langit at lupa ay bumalik sa kaguluhan ay mawawalan na ng saysay ang panahon at maging sila ay mamamatay rin. Samantalang ang Indestructible Eternity naman ay hindi nakasalalay sa oras o espasyo at ang sarili ay mananatiling malaya at hindi mamamatay kahit kailan at kahit dumating ang libu-libong malalaking sakuna ay mananatili itong matatag at tahimik na pagmamasdan ang pagbabago ng mundo. Sa kasalukuyan ay hindi pa kayang isaalang-alang ni Ming ang Indestructible Eternity, kaya napilitan siyang piliin ang life replication bilang susunod na pinakamahusay na paraan. Ngunit ang life replication ay matatagpuan lamang sa mga alamat at maging si Han Jiuyin na isang Eternal Realm Master ay walang kaalaman tungkol dito kaya imposible itong matutunan. Mabuti na lamang at ang ikalimang antas ng Supreme Veneration Art na Life Imprint ay may kaugnayan sa Life Replication at ang ikalimang antas na ito ay nahahati sa 5 hakbang na ang mga ito ay paghahanda ng mga materyales. Pagtatayo ng Life Palace, pagpapakain ng gamot, pagmeditation at paglabas. Ang unang hakbang sa life replication ay ang paghahanda ng mga materyales na talagang napakagastos at kailangan ang mga materyales para sa pagtatayo ng palasyo at formation sa loob ng ikalawang dimensyon pati na rin ang mga divine meditation at likido na gagamitin sa ikatlong hakbang.
Ipinagawa ni Ming ang listahan ng mga kailangang materyales at umabot yun sa mahigit 1,000 pahina kung saan bawat pahina ay may mahigit 100 uri ng materyales at ang mga materyales na ito ay napakamahal kaya kahit si Ming na may napakalalim na bulsa ay nakaramdam ng sakit sa gastos. Tinaya niya na kung magiging maayos ang lahat ay aabuti ng 9 na taon ang pagpapalaki ng isang life replica at mangangailangan ng halos 300 trilyong eternal coins ang bawat isa at naisip ni Ming na kung magpapalaki siya ng isa ay magpapalaki na rin siya ng marami dahil pareho lamang ang proseso. Ang kanyang hawak na low crystal ay nagkakahalaga ng 3 quadrillion eternal coins kaya kaya niyang sabay na magsagawa ng 10 life replication at nang maisip niya yun ay halos nagulat siya sa kanyang sarili. Sa panahong yun ay lubhang kailangan niya ng pera dahil ang War Civilization ay patuloy na gumagastos araw-araw at ang Heavenly Daw Sect ay gumagastos din sa pagsasanay ng mga disciple, kaya natakot siyang baka maubos ang kanyang pera at wala na siyang magamit sa mga susunod na pangangailangan. Naisip niyang kausapin si Sun Zhongshan upang hiramin muna ang 6 na trilyong eternal coins nito at dahil hindi pa naman ito nangangailangan agad ng pera ay maaari niyang gamitin pansamantala at babayaran na lamang kapag kailangan na nito. Kaya dahil doon ay napanatag ang kanyang kalooban. Agad niyang ipinag-utos ang paghahanap ng lahat ng kailangang materyales sa iba't ibang panig ng mundo at ang mga miyembro ng Heavenly Daw Sect sa Immortal Continent, Confucian Continent, Buddhist Continent, War Civilization at iba pang lugar ay sabay-sabay na naghanap ng mga materyales na kailangan ni Ming. Habang abala ang kanyang mga tauhan sa paghahanap ay unti-unti nang naging malinaw kay Ming ang landas ng kanyang ikalawang antas ng martial god at lumipas ang ilang buwan at isang araw ay biglang lumabas si Ming mula sa kanyang silid na may hindi maikakailang saya sa mukha. Sa tulong ng kanyang grade 1 rank 9 na martial Dao formation, ng kanyang ika-25 na antas ng Heavenly Heart Pearl, ng karanasan ng human ancestor at ng mga pambihirang pamana ng 3 emperors ay nakamit niya ang tagumpay at pormal niyang nilikha ang kanyang sariling ikalawang antas ng martial god.